Good morning po sa lahat ng mga kababayan sa Pilipinas. Yan. Ma'am Des, kumustahin natin? Sitwasyon dyan po sa may Los Angeles. Kamusta po yung ipinapatupad na seguridad po ngayon? Matapos nga po na magpakalat ng mga National Guards, libo-libong National Guards, si US President Donald Trump. Bale, ang nangyari kasi, nag-start yung protest mga 3 days ago, June 6. So today is the third or fourth day na ng protesta. So what happened is, syempre, di ba napag-uusapan natin sa nakaraan na meron talagang enforcement sa mga overstaying na nandito sa Amerika, lalo na pag meron kang criminal record na huhulihin ka. So nangyayari, syempre, kahit may criminal record sila, hindi naman sila mag-isa rito, may pamilya sila rito. So pag hinuhuli na sila, pag meron ng enforcement, of course, yung family, they support. Ayaw nilang ma-pick up yung family member nila. Ang nangyayari, pati yung walang record, nakakasama sa pick up kasi nanggugulo or nagre-resist ng arrest, then they pick them up. Pag na-book, na-check, wala namang record, they let go. Pero yung talagang merong mga warrant of arrest na outstanding at may record, hindi nadidetain sila. So ngayon, yung mga ICE officials, nangyari state by state yan nagpupunta sila. So today, I think this week, yung ICE nandito naman sa LA, nasa Los Angeles, napakarami rin talagang iba-ibang, galing sa iba-ibang nasyon ang nandun sa Los Angeles. So, pumunta yung ICE. Dahil sa pumunta yung ICE, may mga grupo ng tao na nagpo-protesta against dyan sa mga ICE. Hinaharangan nila yung mga enforcer para wag matuloy yung pagkuha sa mga tao na dapat nilang arestuhin. So, halo-halo na yung maharang. May mga taong pamilya, may mga organisasyon, may mga union workers na humaharang. Donald Trump, nag-send siya ng not like 1,000 troops, National Guard, only to protect yung mga federal building. Kasi bawal unless na naghingi si Governor Newsom ng assistance from the federal government, hindi pwedeng basta-basta magpadala si President Trump ng National Guard to intervene sa mga nangyayaring protesta. Nandun lang yung National Guard for now, to protect the federal building. Ayan. Kakugnay sa bagay nito, Ma'am Des, meron na po bang mga naaresto na mga nagsasagawa po ng pagpoprotesta, particular din po sa Los Angeles? Marami na. Marami ng mga naaaresto. Kasi nakikita nyo naman sa TV, di ba, merong may mga nanununog ng kotse, naglulot ng mga tindahan, ng babato ng mga pulis, pinabato nila yung mga pulis. Talagang they're very violent. So yes, they have already arrested those people. But the protest is still ongoing. Nangyari kasi iba-ibang group, may mga nagpro-protesta na tahimik lang naman din sila. They do prayers, they are singing, but they're protesting. First Amendment dito sa Amerika, that you have the right for, expression. But you don't have the right to violate the law na maging magulo yung mga pagpoprotesta mo. Siyempre, against the law, against sa batas yun. So, paano yun, ma'am? Paano yung pinapatupad na seguridad doon sa mga lugar na may mga nagsasagawa ng protesta? Kasi siyempre, maapektuhan po dyan even yung mga local residents, yung mga residente sa lugar, yung sabi nyo nga, may mga naglulut sa mga establishment. So, paano yung pinapatupad na security po dyan ngayon, ma'am? That's true. So merong police, so ang police dito, iba-iba ring department. So dahil Los Angeles ang apektado, so there's what we call Los Angeles Police Department, LAPD. Andun sila, nakabantay sila doon. They allow people to protest, they allow people to express themselves, pero pag may magugulo, inaaresto nila yon. Kumuha na rin ng reinforcement ang Los Angeles Police Department sa Sheriff Department also. So parang dito kasi sa California, iba-iba ng county, iba-ibang, parang di ba sa atin, may iba-ibang probinsya, may Tarlac, may Pangasinan, may Tagupan, and bawat area may police. So Los Angeles Police Department, nagkataon sila talaga yung pinakamalaking police department because they have the most population. So nanghingi na rin sila ng tulong sa sheriff. Andoon ang mga police, may mga police doon. So Ma'am Des, ito pong si California Governor Gavin Newsom ay decided
na magsampa ng kaso laban po sa administrasyon po ni US President Donald Trump. Meron po ba kayong mga nababalitaan kaugnay po sa bagay po na ito, ma'am? Yes, actually nagsampa na. So this morning, merong press conference si President Trump. And during his press conference is also the time na nagsampa ng kaso si Governor Newsom against President Trump because of the federalization ng National Guard. Kasi nga hindi naman siya nanghingi ng state, he did not declare state of emergency and requested for National Guard. So usually National Guards are out pag merong state of emergency ang bawat state. Wala naman. So we'll see what will happen to that lawsuit. Alam mo naman dito, konting naglo-lawsuit sila. But yes, that's true. The Governor Newsom filed a lawsuit against Donald Trump. Yes, ma'am. Parang naging sunod-sunod itong mga kinakaharap po na kontrobersiya ni Donald Trump po ngayon, ang Pangulo po ng Amerikano. Kasi, diba recently, nagkaroon din po sila ng mga palitan ng mga maanghang na salita sa pagitan nila nitong si Elon Musk. So, may mga balita, news ba regarding po this matter, ma'am? So, after nangyari yan, I believe, Wednesday yan nangyari na nagkaroon sila ng disagreement. Kasi basically, to make it short, remember yung DOGE, yung Department of Government Efficiency that Elon Musk spearheaded to audit wasteful use ng money sa government. So ang nangyari, after nila ma-audit yon, they were able to identify what agencies are being, that the taxpayers' money are being wasted on. Si Trump, he's still willing to fund those agencies. So parang syempre si Elon Musk, pinaghirapan nga naman nilang i-audit yun. Tapos yung big beautiful bill, kasama pa rin doon yung mga agency na na-audit nila that showed that have wasted a lot of taxpayers' money. So number one, what's the purpose of the audit? Kung kukontinue mo pa rin yung funding dyan. And then number two, this big beautiful bill, according to yun yung pinapas na bill ni President Trump na gusto nilang maipasa para may mga agency na ma-fund. But according to Elon Musk, it will cost so much money and deficit sa country na it's not practical. That is gonna bring the country down to bankruptcy at saka, recession. So nagkaroon sila ng disagreement doon na, kaya nagkaroon nga ng palitan ng, maanghang na salita, ika nga. That's true. Pero so far, ma'am, wala naman pong mga negatibong epekto itong bangayan po nila o itong palitan po ng mga salita. Like may mga programa na ba ito pong si Trump na binawi yung pagsuporta po nitong si Elon Musk o may mga negosyo ba ito pong si Elon Musk na medyo napag-iinitan o napagbabalingan po nitong si US President Donald Trump? May mga ganong insidente na po ba, ma'am? So far, wala pa namang announcement na binawi na subsidy or government, like funding for Elon Musk. Nangyari na kay Elon Musk yan. Nung panahon ni Biden, tinanggalan talaga si Elon Musk ng mga kontrata, ng mga funding para sa research and development. So, nangyari na sa kanya yan. Merong summit ang mga electric vehicle ng panahon ni Biden. Hindi invited si Elon Musk, considering that 8 out of 10 electric cars are Tesla. The 8 out of 10 electric cars that are being sold are Tesla. So para hindi mo imbitahin yung highest sales na may-ari or developer ng electric cars, which is Tesla, talagang very political yan. So ngayon, sinasabi nga ni President Trump that nagalit daw si Elon dahil tatanggalan niya ng some subsidy yung Tesla. But for Elon Musk, mas gusto niya nga na walang subsidy from the government kasi once you receive government money, government funding, a lot of times you have to comply sa mga request nila, sa mga gusto na ipagawa sa'yo. And Elon Musk, independent siya. So he wants to do his own research, he wants to do his own testing, kaya ayaw niya rin naaabala siya pagdating sa ganyang bagay. Gusto niya, gagawin niya lang yung gusto niya. Of course, according sa batas. Pero ayaw niya nga ng very political na yung
very scientific siya. You know, Elon Musk is an inventor, is a technologist. So, very scientific siya more than politics. So, ayaw niya rin talaga nang nai-involve sa politics. And that was the number one reason why he bought Twitter. Kasi, napansin niya yung Twitter nagiging political political platform instead of a platform where people should be able to express themselves. So pag hindi mo kaalyado yung nakaupo, medyo na block or na nai-screen, tawag ba doon yung mga pinupost mo doon. So sabi niya hindi pwede yun. That's freedom of speech natin ang nakalagay sa alanganin diyan. So kaya binili niya yung Twitter to allow freedom of speech. Ay, ma'am, siguro any message lalong-lalo na sa mga mga kaanak din sa Los Angeles kasi 'di ba? Maraming mga Pilipino ang naninirahan at nagtatrabaho po diyan para mawala po yung agam-agam po nila kaugnay sa nangyayaring mga kilos protesta po diyan. Go ahead po, Ma'am Des. So like what the law says, nag-start yan ng January yung Lake and Riley law na illegal ka and ikaw ang mapaprioritize sa pag hinahanap ka nila, if you have a criminal record, meron kang past felony record, kung wala naman at nadampot ka, you can just go ahead. Kung wala naman at nakuha ka, go ahead, trust the process. Kasi meron din namang mga nakasama sa nakasama sa mga nahuli, na detain, na find out naman na they're overstaying here but wala silang record, na-release din naman sila. So, like sa kababayan, just stay safe. Marami tayong kababayan sa LA ngayon. Stay out of the way kasi maraming mga grupo na gusto lang manggulo. Hindi masama na, you express, you protest, you express yourself. Kaya lang, unfortunately, there are really other people na gusto lang mag-cause ng gulo. So just to be safe, mas importante na we stay away na sa protest para wag mahalo sa gulo. God bless din, Ma'am Justine. Thank you.